Mas mabuti kaysa dati. O naman, minsan pa nga sabihin nga natin, God is good! All the time. And all the time, God is good. yes, sapagkat ang Panginoon ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Kahit anong circumstances, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, siya ay mabuti. Amen. Ayan. Buhay pa yung mga nandito? Ayan. Ayan. Ngayong umaga, awitin natin yung kabutihan ng Panginoon. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang patatapat ay para sa lahat ng salin-lahi. Awitin natin mga kapatid. Diyos ay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ng iba, Panginoon. Aming Diyos ay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin ng katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nga iba, Panginoon. At pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapagalingan mo ng katulad, pupurihin ka sa may buhay. Aming Diyos ay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na ikatapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nga iba, Panginoon. Salin na ikatapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nga iba, Panginoon. Wala na nga iba, Panginoon. Wala na nga iba, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Panginoon, nalilito po kami upang patuloy pong magpalalim sa inyong Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil pag-ibig mo ang ginagamit, Panginoon.
taas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Excited? Excited na po ba tayo? Amen. Kanina excited ako. Parang tuwang-tuwa yung puso ko. Hindi dahil sa, syempre unahin muna natin si Lord pagising natin sa umaga, di ba? Pero natutuwa ako kasi sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo magpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya naman sa umagang ito, sambitin po natin yung kabutihan ng Panginoon. Ihanda po natin yung mga puso natin para sa pagsamba sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pinagpala po ba tayo ng ating God? Yes! Kumanda po kayo kasi pagpapala ng Panginoon ay mararanasan po natin sa umagang ito. Amen! Bukas na ang kalangitan, ibus na ang kasalanan, nandiyan na kami sa langit, mga pagpapalang. Bukas na ang kalangitan, ibus na ang kasalanan, nandiyan na kami sa langit, mga pagpapalang. Minsan na! Bukas na ang kalangitan, ibus na ang kasalanan, nandiyan na kami sa langit, mga pagpapalang. Ibus mo, ibus mo, ibus mo, sa banda rito. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa banda rito. Santo ang kalangitan, ibus mo ang kasagalaan, nandiyan na kami sa langit, magpapapala. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pamilya ko. Yes, Lord, thank you, Lord. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pamilya ko. Santo ang kalangitan, ibus mo ang kasalanan, nandiyan na kami sa langit, magpapapala. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pangarap ko. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pangarap ko. Lubos ang pag-aaral ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang pag-aaral ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa banda rito. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pamilya ko. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo, sa pangarap ko. Ito mo, ito lang ito mo, para ko. Ito mo, ito lang ito mo, para ko.
ating tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. God is good! And all the time! Amen! Hallelujah, Father God. Purihin kang tunay, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, O Diyos. Karapat-dapat ka sa pagpupuri, Panginoon, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon, Lord God, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang mong biyaya, Panginoon, O God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, O Diyos. Kami man po'y makasalanan. Subalit pinili mo kami, Panginoon, O Lord. Salamat, Panginoon. Walang katulad, Panginoon, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Walang mairahan. Tulad sa iyo, walang gaya mo, Panginoon, O Lord. Wala
buhay. Patuloy pagsabay iaalay. Bukas noon ngayon mapagkailanman dumarating ka. Katapanan mo, Diyos, tunay na dahilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, patuloy pagsabay iaalay. Bukas noon ngayon mapagkailanman
pagtibon mo, Panginoon, ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God, patuloy, Panginoon, O God, na ibuhos mo, Panginoon, ang Espiritu mo, Panginoon, O God. Patuloy mo iparana sa amin, Panginoon, O God, ang presensya mo, Panginoon, O God. Ihanda mo po kami, Panginoon, Lord God. Ihanda mo po kami, Panginoon, O God, sa spiritual na pagkain na ito, Panginoon. Lord God, ibibigay sa amin sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon. Make her a channel of your love, a channel of your blessing, Lord God. Anoint her, Panginoon, Lord God, and bless her, Father God. We praise you, Lord God. We magnify your name, O Lord, in Jesus' name. Everybody says amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Yung naibubuhos natin, yung puso natin. Alam ko, in-honor ni Lord yung pagpuri natin, pagsamba natin. Ngayong umaga, we are so glad na yung nag-accommodate po sa atin. Kaya po may malaya tayong pagpupuri ngayon. That's because of Pastora Sonia. And sa message po niya ngayon na run over ko lang kagabi ng niya. Tayo din, nararanasan natin yun. With the little strength, kahit anumang circumstances, anumang situation, yung churches sa Philadelphia, they kept on. They kept on dahil si Lord nasa kanila. At to talk more of that, andito po si Pastora Sonia Pilawan. Thank you, Pastora. Pastora Jen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Yes, wow, I'm so blessed. Again, tayo ay magkasama na naman muli sa umagang ito. I believe, last time is January 5. No? And ngayon tayo sa kabila. But anyway, totoo yung sabi ni Ma'am Jen, hindi na ako magpaligoy-ligoy. I want to talk about one of the churches written in the book of Revelations. There were 7 churches, pero meron lang 2 church ang nag-stand out. Meron lang 2 churches ang prinace or kinorek ng walang correction ang Panginoon, kundi prinace niya sila. And you know, when we talk about church, we are not talking about building. Alam po natin ito. No, we are the church. You, me, all of us here are called out once. Yun po yung meaning ng church. And God, yun, tayo ay pinagsama niya. Tayo ngayon ay tinatawag na assembly. So when we talk about church, I am not referring to the church building, but I am referring to each and every one of us today. And I believe that this message is for all of us today. Oo, naniniwala ako doon. So basahin po natin from 7 to 13, pero gusto ko sundan or sumabay kayo sa akin up to 10. Oo, sapagkat binsa-binsayin natin yan. Mamaya, 1, 2, 3, tayo lahat ay magbasa. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you a door that no one can shut. I know you have little strength, yet you have kept my word, and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my commands to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Iraman tayo yung verse 11. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga awiting inawit namin at sa mga salita mo na aming binasa ngayon. Lord, truly na ang
mga salita mo ay buhay, makapangyarihan, Panginoon, at meron ding kapangyarihan na bumago sa buhay ng bawat isa. Kaya ang panalangin ko sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, at sa tulong ng Diyos Banal mong Espiritu Santo, tulungan niyo po kaming buksan ang aming isip at puso para maintindihan namin, Lord, kung ano ang gusto mong iparating sa bawat isa. Lord, your words, O Lord, will not return to you void and empty today, Lord, without accomplishing great things into the lives of those who will receive your words. I come to you, Lord, and ask your Holy Spirit to teach us, because the Holy Spirit was sent to help us and to teach us all things. So I rely on you, dear Holy Spirit. Be the one to teach us and be the one to explain and reach every heart. And let the word of God, hallelujah, speak to each and everyone today. So Lord, bless your word. Bless us in this room. And you cover us today with your most precious blood. Let nothing, Lord, steal our attention and focus. But Lord, O God, ibigay namin lamang sa inyo. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ito, pagka bibigyan ko ng title, ito ay nasaan na? Saan ko na nilagay? The title of my message to you this morning is Remaining Firm Under Pressure. Oo, sino sa atin dito ang talagang tumatatag araw-araw? Amen. Hallelujah, tayo po lahat yon. You know the 7 churches existed ito po, no? In the Asia Minor, 7 ito na churches. Ito ay isinulat ni John sa Book of Revelation na ang laman ng kanyang sulat addressed to the angel, no? Pag nakita nyo doon, who are the angels sa ating kapanahunan ngayon are the pastors, no? Are the leaders of the church. And itong mga churches ay sinulatan sila ng Panginoon. At ang pagkababasahin natin lahat, ang mga 7 churches na ito, iisa lang ang laman na gustong iparating ng Panginoon. Na gusto ng Panginoon na iparating sa kanyang mga church na ang Panginoon ay hindi niya hinihiwalay ang kanyang mata, kundi binabantayan niya ang kanyang church, at kapag makita niyang may mali, kinokorek niya ito. At kapag nakita niyang nanghihina din ang kanyang church, ito ay ine-encourage niya. At tayo ang tinatawag na church. The role of the or symbolic ng churches na ito ay timeless. Although ito ay written AD or Anno Domini. When I say AD, no? Before Christ, sabi natin pag BC, AD is Anno Domini. Anno Adoni ay ang ibig sabihin, it's the year of the Lord. Naisulat ito during the persecution of the Christian believers at that time. Na yung time na yon, pinapatay yung mga Kristiyano. At karamihan, kapag pinapatay o nahuli sila, ay excruciating ba yung kanilang death. No? Yung talagang nakakahiya at napakasakit sapagkat patiwirik ba yun? Patiwirik. Talaga mo nung Ilocano tayo. Ang kanilang klase ng pagpatay sa kanila. Pero alam niyo ba that these 2 churches, the Smyrna and the Church of Philadelphia, sila ang hindi nanghina during the persecution. And ano yung magagamit or ano yung maaaral natin sa mga church na ito? Yun po yung ating aaralin sa umagang ito. These churches, the 7 churches, the 7 churches represent different spiritual conditions of churches. They speak to all churches in every generation, and these churches are both historical and spiritual. Nothing in the church is hidden from God.
So, ibig sabihin, yung kanyang mata ay hindi nahihiwalay. So, sabi ko kanina, kapag kailangan ma-rebuke ang church, kinokorek niya. At kung nanghihina, hindi naman. At kung kailangan na ito ay encourage niya, pinalalakas niya sila. So, yung nabasa po natin kanina ay isa sa mga church ang pinuri ng Panginoon, maliban sa Smyrna. Ang church na ito ay nag-stand out sila sa harapan ng Panginoon, anuman yung pressure, anuman yung opposition, anuman yung mga naranasan nilang kahirapan sa buhay, hindi sila nayanig. Although yung place nila is kanayon nga maging ganad, Ilocano, naiintindihan po na, laging nasi-shake po, kaya wala silang stability. No? Lumalabas sila pagka may tremors, kapag yumayanig, tumatakbo sila. So, ibig sabihin, laging nayayanig yung church na ito. Pero hindi nanghina ang Philadelphia Church. When I say Philadelphia, Phila, the meaning of Phila means love. And Delphia means brother. So when we put together brotherly love. So ang church na ito ay punong-puno sila ng pag-ibig. Yun po yung kanilang history. Yung mga ibang churches, mega church sila. Pero alam nyo ba na si church, the Philadelphia, were not powerful. They were weak. No? Outward. Ibig sabihin, wala silang strength. Napakaliit lang yung kanilang strength. Ibig sabihin, when I say strength, napakaliit lang yung kaya nilang gawin. No? Wala silang kapangyarihan. Wala silang boses sa gobyerno at that time. They were the marginalized people. Sila yung mga nasa laylayan na nakakaranas ng kahirapan sa mundo. Wala silang boses sa gobyerno. Sila ay mahihirap. Yet sila yung nagtipon-tipon. Even in their numbers, konti lamang sila. Pero bakit na-cuts nila ang atensyon ng Panginoon? If we compare this church from the 7 churches, ano ba yung nakakuha ng atensyon ng Panginoon? Do you want to get the attention of God this morning? Of course, mas mahalaga yon. Kasi iba ang atensyon na makukuha natin sa Panginoon kaysa sa tao. Ang tao, ang anong tinitignan? Yung abilidad mo. Yung tao, kung gusto mong mag-promote or ma-promote, magpakitang gilas ka. Oo, pero ang Panginoon, hindi yun ang tinitignan niya. It's not your strength. It's not your ability. It's not yung gift natin, mga kapatid. Those are strength na sinasabi ko. Sapagkat pwede kang magkaroon ng strength. Pwede kang malakas. Pwede kang meron kang gift. Pwede kang ma-influensya kung vlogger ka. Pero hindi yon ang tinitignan ng Panginoon. Kundi ang tinitignan ng Panginoon in 1 Samuel 15:22 is laging ang puso natin. Hallelujah. Kahit na gaano ka ka-influence, church, no? Kapag ang puso natin ay hindi tama sa harapan ng Panginoon, hindi natin makukuha ang kanyang atensyon. Meron lamang akong 3 puntos na ating aaralin sa umagang ito na yun ay napansin ng Panginoon. Pakibalik doon sa verse 8, ang sabi niya, I know your deeds. Pag sinabi ng Panginoon, I know your deeds, He is not referring to your performance. Hindi niya nire-refer sa kaya mong gawin. Kundi ang sinasabi niya, He is referring, nakikita ko ngayon kung gaano kayo ka-faithful. Nakikita ko kayo ngayon kung paano kayo sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. And I know your deeds. See, sabi niya, I have placed before you an open door that no one can shut. Alam mo yung verse 1? He is holding the key of David. Jesus is holding the key. Para saan ang key? Para to unlock doors, tama? And this key were given to us also. According to Matthew 16:19. Itong key na ito, no? Noong
napansin sila ng Panginoon, ibinigay ito ng Panginoon yung open door sa mga Philadelphia church. So ito ang kanilang attitude, or ang church na ito, they have little strength. That is from verse 8. Yet, sabi niya, you have kept my word. Paano ba natin kinikip ang salita ng Panginoon? This speaks about faithfulness. Being faithful in little things. Itong ginagawa nyo, kahit na may pasok kayo ng 9, inuuna nyo ng Panginoon. At kapag consistent nyo itong ginagawa, and you're not doing for Ma'am Jen, you're not doing for Chong San, and you are doing it for God, someday He is going to open door for you that no man can shut. Kahit na sino ang magsha-shut. Ang gustong magbablock, no? Walang makakablock. Sapagkat kung ang Diyos ang magbukas, walang taong pwedeng kumadlang. So, I believe that Chongsan worship is talagang trabaho ng Panginoon. Oo. So itong ang number 1 na attitude nila or behavior ay they have this faithfulness in their heart. Faithfulness in little strength. You have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So when I say faithfulness, church, is not about how strong or capable you are, but it's about staying true to God regardless of your limitations. Lahat tayo may limitations, tama? But faithfulness is not about having great strength. Yun yung nabasa natin kanina. Or influence, but it's about consistency and loyalty to God. Are you loyal this morning? So under faithfulness, they did not deny Jesus. Doon sa nabasa natin kanina, sa mga panahon ngayon, marami na po ang nakikicompromise. Hindi ako yun. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi tayo yun. Sapagkat ang Philadelphia Church, no, maliban sa faithfulness, hindi rin nila dinenay publicly ang kanilang identity. Walang compromise sa kanila. To the point na yung place na yan ay so strong ang persecution and opposition. Sinusumpong sila sa gobyerno. Yet they remain faithful. And they did not deny Jesus publicly and privately. Marami ang nagde-deny. Si Peter na eh. No? 3 beses dinenay niya si Jesus. Oo. Sino sa atin ang hindi nagde-deny kay Jesus? Kapag ka nandun ka sa barkada mo, Christian ka ba? Ano mo yun? Medyo. Yung hindi natin maamin ba? No? Na tayo ay Kristiyano. No? Sapagkat ayaw nating mapahiya. But the principle, yung ating maaaral sa mga Philadelphia church were faithful. They did not deny Jesus. Ano man yung kanilang paghihirap, they stood firm. Dapat ganun ang Kristiyano. No? Hindi lamang kapag maganda ang nangyayari sila faithful. Kundi kahit sa gitna ng kahirapan, kahit na sa gitna ng persecution, rejection, opposition, wow, anong ginawa nila? We belong to Jesus. Dapat ganon ang Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon. When I say faithful, Luke chapter 16 verse 10, faithful in the little things. Ano ba yung mga little things na ginawa ng mga Philadelphia church? They were faithful in their giving. They were faithful in all areas of their lives. They were faithful in practicing the Word of God. They were faithful in their prayer devotion. They were faithful kahit na hindi sinasabihan sila ng kanilang leader. Kahit walang nakakakita. Faithful in the little things. At alam nyo, ang nakakita at nakapansin lahat ay ang Diyos. Kaya hindi natin kailangan magpapansin sa tao, mga kapatid. As long as you are faithful, as long as you do the right thing sa Panginoon, in His timetable, wow! Tama ang ginagawa nila.
Wow! Tama at ako ay nalulugod, sasabihin ng Panginoon. And He is going to open doors for you. He is going to open opportunities for all of us. He is going to open heaven for us para ma-access natin ang heaven. Yan po ang unang uri na pag-uugali po ng mga faithful church. It is itong 16:10, be faithful in the little things. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2. It is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ano ba ang ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon na gift? Gamitin niyo po. Gamitin po natin and be faithful on those. Because someday, all of us will stand before Christ. No? Tayo lahat ay tatayo sa harapan ng Panginoon. Isa lang ang hahanapin niya. Hindi niya sasabihin, Jen, or well done, successful, Jen. No? Kundi ang hahanapin niya isa-isa sa atin, well done, do good and faithful. Faithful servant. Hindi title, hindi attorney, hindi supervisor. Ang hahanapin niya sa atin, our faithfulness. Do you like that? Do you want to be faithful to God? Hallelujah. Hindi natin kailangan, Lord, pansinin mo ako. Sapagkat ang Philadelphia Church, hindi nila hinanap or hinabol ang kanilang blessing. No? Kundi nakita ang Panginoon ito at ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan. Pangalawa, obedient. The same verse. Paano pa tayo nag-obey sa Panginoon? Pag nag-obey tayo sa Panginoon, mga kapatid, doon lamang natin na ipapakita na iniibig natin ang Panginoon. The Philadelphia Church were obedient. They kept the word of God, Revelations 8-10. At ano ang ginawa nila? Sinunod nila. Ipinamuhay nila. Pinaktis nila ang kanilang naririnig na word. They were doers of the word of God. Hindi lamang tagapakinig, kundi pinakinggan nila, kinuha nila, mineditate, pinaktis nila. And then ipinamuhay nila. Yun po yung importante. Sapagkat marami ang nakikinig, paglabas na labas, wala na yung Word of God. Be doers of the Word of God, not just hearers. Sabi ni James, kailangan makinig tayo, kailangan ipamuhay natin, sapagkat ang salita ng Diyos, yun ang bumabago sa atin araw-araw. Hallelujah. At pangatlo, in verse 10, they have endurance. They endure patiently. What do you mean? Or what does endurance means? Holding firm until the end. No? Kayo ba ay nag-endure? Or nag-enjoy? Pareho lang. Yeah. We are enduring patiently. You know why? Sabi doon sa 1 Corinthians 15:58, lahat ng ginagawa natin ay hindi masasayang. Amen. Endure, church, to the end. Be faithful in the little things. Be obedient. Endure. No? Finish the race with endurance. And patiently, talaga naman ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. In the Philippian church, trials and testing are not pointless. Kundi ito ay nagturo sa kanila kung paano sila nagtiis. At alam nyo ang sagot ng Panginoon. Yun nga, He opened doors. Doon sa verse 11, verse 10, He vindicated them. So ano ang ibig sabihin ng vindicate? Hindi niya ni-revenge sa kanila, kundi i-prove sa mga synagogue, ano bang oras na talaga naman mali sila. And this opposition, itong mga synagogue of Satan, nag-bow down sila. At lahat ito ay nalaman o nakita ng Panginoon. Pangatlo, protection. Nagkaroon sila ng protection. Sabi ng Panginoon, there will be testing and trial that will come the whole world and test your faith. Pero anong sabi niya? I will preserve you. I will protect you. Ano pong nangyayari ngayon? No, sa pagtaas ng commodities, sa pagtaas ng gasolina, hindi lamang yung mga may sasakyan ang talagang may problema, kundi lahat ng tao. Pero ang sabi ng Panginoon,
I will protect you on the testing and trials na darating. Ano ba ang nakita ng Panginoon? Their faithfulness, their obedience, their enduring spirit. And God opened doors for them. Pangalawa, He vindicated them. Pinakita niya sa synagogue of Satan. Sila yung mga nagtuturo ng mga false na teaching. At ano ang nangyari? Preserve sila. Yan ang promesa ng Panginoon. And last, ano ang sabi niya? No? Yung mga paghihirap nila will come to an end. Sapagkat in verse 11, I am coming soon. At lahat ng paghihirap natin, hindi lamang salita ito, darating ang Panginoon. Tatanggalin niya lahat ng ating mga iniiyak ngayon, lahat ng ating mga struggle kapag darating siya. Because yan ang promesa niya, and He is coming quickly. Kaya hindi masasayang po ang ating sacrifice na ibinibigay sa Panginoon. It's not about the ministry only, pero ginagawa po natin ito para sa Diyos. At ano ang kanyang promesa? Anong sa I will come? Sabi niya, after I prepare the place for you, John chapter 14 verse 6, I will come and take you to where I am. Yan po ang promesa ng Panginoon. Darating siya. At yan ang sabi niya sa mga Philadelphia church. Ang promesa ay para sa atin din. This is the timeless principle na makukuha natin, maaaral natin sa salita ng Panginoon. When God will come, hallelujah, He will come and take away every burden. Hindi lamang ang buhay natin, kundi lahat ng paghihirap natin. Kaya ito yung sinasabi dun sa Revelation, awan tun, iti luang aruan, iti matatayo, wano paghihirap, wano sakit. Because He is going to take everything away from us. So, ito yung hope. Ito yung hope na ibinigay niya sa Philadelphia Church. And this is also the hope that we have this morning. That when we remain faithful and obedient and enduring to the promises of God, He will come and take us back with Him. At sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Enter. Wow! Ayaw niyo ba yun? Yan po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Walang ibang hahanapin ng Panginoon sa ating lahat, kundi ang faithfulness. Maging tapat po tayo sa maliliit na bagay o malalaki man. And then keep trusting and obeying the promises of God. So, yun lamang po ang kasi may pasok kayo. Gusto ko marami akong gustong sabihin. But I hope you learn the 3 points, which is faithfulness, obedience, and enduring patiently. No? Kapag walang nakakakita sa ginagawa mo, stay faithful. Huwag po tayong magrebelde. No? Allow God to notice what you are doing. You don't need to prove yourself sa mga mata ng tao or sa mga leaders natin. Kundi mahalaga yung mata ng Panginoon na siya ang tumitingin sa atin. Tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Lord, bagamat kulang, Panginoon, ang mga oras, Lord Jesus, sa aming pakikinig. But be the one to satisfy our souls today. Father, we honor you. Thank you very much, Lord, for the lives of all these chosen worshipers. I just declare your protection and your blessings upon them. Panginoon, your strength, O Lord Jesus, to continue serving you. Panginoon, marami man, O Lord, ang crisis. Marami man ang testing na dumadaan sa aming buhay. But prinamis mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya ang dalangin ko ngayon, Lord, O God, ay buhos mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, sa chosen worshipers na ito at bawat pamilya, Panginoon, ay kayo po ang mag-meet sa pangangailangan ng bawat isa. And Father, I ask you, Lord Jesus, to provide for their needs. Also, may it be financially, materially, Lord, mentally, O God, spiritually. Bless, O Lord, these brethren, O Lord, O God. I know they are precious in your sight. So, Father, I ask you right now to release your blessings from heaven and your protection and the strength that they need every day. Lord, we thank you and we honor you. In Jesus' name, amen.
Thank you po, Pastor. Yung message para sa atin talaga. Na-remind niyo ba yung mga pinagdaanan? Kagabi, nag-message lang ako sa GC natin. Ano sabi ko doon? Sa hirap at ginhawa, kasi yung isang kasama po natin, siya yung taga-document ng lahat ng mga chapter nitong Heart Full of Worship in more than 5 years na. Grabe nakakaiyak yung mga pinagdaanan namin. Kaya po kanina sabi mo, Pastora, continue lang. Sinong pipigil? Sabi ko kagabi, sa hirap at ginhawa, sa tuwa, sa saya at lungkot, pilit tinitibag. Ito yun, pilit kami tinitibag, pero lalo kami tumitibay. Nasubok ng gusto, pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, nagpapatuloy pa din tayo. Para sa atin po yung message na yan. Do not deny, there were some instances, kaya po nagkahiwa-hiwalay kami ng trabaho sa mga ibang kasamahan namin dito. Dahil sa mga pressure sa trabaho, sa surrounding. And I am so glad, meron kami isang kasama dito. There was an instance noon, kasama ka ba sa sumama sa bahay ni na Ma'am Jen? She can deny, sana para hindi masama sa sanction. Pero, opo, kasama ako. Because if she denied na sumama siya sa bahay for that simple celebration lang, parang dinay na rin niya si Lord kasi we had that gathering at home. Para kay Lord yun eh. So, yun lang, napakarami kong takeaway this morning. But, brethren, Philadelphia, yun palang ibig sabihin nun. Brotherly love, sisterly love. Yun po yung umiira sa atin yan. Kaya, kahit saan tayo dalhin, sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon. Kasi, huwag kayong mag-alala, God's eyes are on us. So, tayo mo tayong lahat as we temporarily separate ngayong umaga. Tara, awitin natin, humayo na at ipahayag ang tagumpay ng Panginoon. Next Sunday po, sa Piyong Santo ulit tayo. Thank you so much. God bless everyone.